Noon ay may babae nagsampa sa kanya ng kaso. Babae? Sino? Anong kaso? Bakit? Nagbuga ito muli ng hangin saka umiling. Hindi to pwedeng manggaling sa akin, Maginda. Sa tingin ko, dapat si Mr. Solvero nang tanungin mo. Nasabi mo na rin lang sa akin, ituloy mo na. Ano ka ba naman? Muli itong umiling. I'm sorry, masyado na ako nanghihimasok. Buong akala ko kasi hindi si Caleb Solvero ang napakasalan mo. Isa pa. Muli itong natigilan. Sa tingin niya ay muli itong nahulog sa malalim na pag-iisip. Kitang-kita sa mukha nito na hindi ito sigurado kung dapat sabihin sa kanyang laman ng isipan. Madalas kong nakikita may kasamang iba si Caleb Solvero. Sinusundan kita noon para tignan kung may lalaki pa rin nakasunod sa'yo. Sa pagsunod ko, nakita ko si Caleb kasamang isang babae. Ang totoo niyan, madalas niyang makasamang babae na yun sa mall. Halos mag-isang guhit ang mga kilay niya. Mabilis na kumirot ng kanyang puso. Mall? What mall? Maggia Mall. Natigilan siya uli nang maalala ang mall kung saan niya nakita ang dalawa habang namimili siya ng damit. Matagal mo na ba silang nakikita doon? Tumango ito bago nagbaba ng tingin. Nakagat niya ang ibabang labi matapos lumunok ng ilang ulit. Sa pakiwari niya ay naninikip ang dibdib niya. Ilang buwan na? Muling bumuntong hininga ang lalaki. Magdadalawang buwan. May pag-aaring store si Becca sa mall na yon kaya madalas ko siyang puntahan doon para sunduin. Nung una, paminsan lang sila kung magkita sa Maggia Mall. Pero nitong nakaraang buwan, halos araw-araw ko sila nakikita. Tuluyan siyang tumayo matapos ng mga narinig. Nanginginig ang buong katawan niya sa tindi ng emosyon niya na nararamdaman. 2 buwan na pala siyang niloloko ni Caleb, pero ngayon niya lang nalaman. 2 buwan na siyang pinagtataksilan nito, subalit nagawa pa siyang sisihin ng lalaki sa mga bagay na hindi niya naman ginawa. Nang tuluyang makalabas ang restaurant, nanginginig ang ibabang labi niyang tuluyang umagos ang masaganang luha sa magkabila niyang pisngi. Kuyom ang mga kamaong pumikit siya ng mariin. Mabilis na tinapakan ng lalaki ang sindi ng sigarilyo nito saka nagmamadaling sumakay at nagmaneho ng isang luma at itim na kotse patungo sa tagong lugar kung saan naghihintay ang taong tinatawag nitong boss. Anong balita? Bungad agad ng taong katagpo nito. Isang luma at sira-sirang gusali ang kinaroroonan nila. Pag-aari iyon ng boss niya subalit wala naman itong ginagawa sa lugar. Nagmisturan lamang iyong tagpuan nila paminsan sa tuwing may ibibigay siyang update dito. Naglasing kagabi sa Magenda. Nawalan siya ng malay kaya sinunod kong utos mo. Maayos mo pa siyang nadala sa hotel? Tumango siya sa tanong nito. Wala kang ginawa. Mabilis naman siyang umiling. Hindi kita tataluhin, boss. May ilang segundong nanatiling tahimik ang taong kausap niya. Nakaupo ito sa isang upuan at nakaharap sa maruming lamesa. Ang kaso lang, may problema. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay nito. Tumalib agad ang mga mata nitong nakatutok sa kanya. Nalaman na ng investigador ang itsura ko. May nakuha siyang kopya mula sa CCTV ng isang bahay sa subdivision ni Maginda. Galit na umiling ang boss nito. Kahit kailan, ang bobo mo talaga. Napakamot naman siya sa likod ng ulo. Ginawa na niya ng paraan upang hindi malaman ng investigador na siya nagmamanman kay Magenda. Umupa pa siya ng isang lalaking magpapanggap na siya pero sadyang magaling ang investigador na nakuha ng babae. Nakagawa pa rin ito ng paraan upang malaman kung sino siya. Kailangan ko magpalamig. Aniya sa kausap. Muli na naman itong nailing. Halata sa mukha ang pagtitimpi ng galit. Nakakadismaya. Ang laki ng ibinabayad ko sa'yo pero isa kang malaking pulpol. Nagpakawala siya ng hangin bago nag-iwas ng tingin. Masyadong mababa ang tingin ng kausap sa kanya. Subalit mataas naman itong magbayad kaya kahit minsan, naiinis na siya rito at nagagawa pa rin niyang magtimpi. Ako nang bahala sa investigador. Hindi mo pwedeng itigil ang pagmamanman at pagsunod kay Magenda. Malapit na akong magtagumpay sa mga plano ko. Muli niya itong binalingan.
Nang makita itong may dinukot na puting envelope sa likuran nito, mabilis na nagliwanag ang kanyang mukha. Sabihin mo sa akin kung anong ipag-uutos mo. Itinapon ng taong kausap nito ang envelope sa maruming semento. Mabilis naman siyang tumalima para pulutin iyon. Limpak-limpak na salapi ang laman nito. Halos magdingning ang mga mata niya sa katuwaan. Magpatuloy ka sa pagbabantay sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi ka mahuhuli. Siguruhin mo rin na laging malayo sa panganib si Magenda. Sa sinabi nito, mabilis niya itong binalingan ng tingin bago sinukbit ang envelope sa kanyang likuran. Malapad ang ngiting tumango siya. Samantala, pagsapit ng 5:00 ng hapon, nakatambay na si Magenda malapit sa clothing store kung saan niya nakita si Caleb at ang babae nito noong isang araw. Nasisiguro niya ang dadaan doon ang dalawa para mag-shopping. Huhulingin niya sa aktong lalaki at kukuha na rin ng ebidensya. Gagawin niya lahat upang maisampal dito na ito ang nagloloko sa kanila at hindi siya. Alam niyang iiwas at iiwas lang si Caleb sakaling kumprontahin niya ito, kaya kailangan niya munang makakuha ng pruweba bago kausapin ang lalaki. Naghintay siya ng matagal sa loob ng isang jewelry store. Minsan ay lumilipat siya ng ibang store habang nakatuon pa rin sa clothing store ang mga mata. Pero nang sumapit ng 7:00 ng gabi, subalit wala pa rin ito. Laglag ang mga balikat na tuluyan siyang umalis para umuwi. Sa tingin niya ay nakatunog na si Caleb. Mukhang alam na nito na may alam na siya. Kaya naman may pa-flower ito nung isang gabi. Gusto yatang magpabango ng pangalan. Habang nakasakay ng taxi pa uwi, hindi niya mapigilan ng hindi maluha sa tindi ng galit na nararamdaman niya. Alam niya may kasalanan din naman siya dahil may inililihim din siya rito. Pero ni minsan, hindi niya nagawang magtaksil sa lalaki. Samantalang ito, 2 buwan na siyang niloloko. Hindi niya magawang kumalma. Pakiwari niya, bawat tibok ng puso niya ay kapalitang isang saksak ng kutsilyo. Trinaydor siya ng asawa. May iba na pala itong pinag-iinitan noong mga panahon na pinagbibintangan siyang may iba. Kaya madali lang ditong magalit sa kanya. Kinagat niya ang iba pang labi sa sobrang sakit na nararamdaman. Hindi siya makapaniwala ng taong pinakasalan niya, pinagsilbihan at minahal araw-araw. Ngayon ay inaangkin na ng iba. Nang sa wakas ay narating na niya ang kanilang bahay, eksaktong 8:00 na ng gabi. Natigilan pa siya nang makita ang kotse ng lalaki sa tapat ng kanilang bahay. Umarko ang isang kilay niya bago pumasok sa tarangkahan. Ibig niyang matawa. Mukhang maagang iniwan ng asawa niyang kabit nito, kaya maaga din itong nakauwi. Palapit pa lamang siya sa pinto ng kanilang bahay, mabilis lang bumukas iyon at iniluwa ang nag-aalalang si Caleb. Napansin niyang pumumula ng mga mata at mukha nito. Nung una, lumambot ang puso niya nang inakala niyang galing sa pag-iyak ang lalaki. Pero nang maisip na baka kagagaling lang nito sa mainit na eksena sa kama kasama ng kabit nito, mabilis na tumigas ang kanyang anyo. Maggie. Nag-angat siya ng noo nang marinig iyon. Matalim ang mga matang nilagpasan ito. Marahas na ibinato ni Caleb ang isang baso ng alak matapos niya lumabas ng bahay nang makarinig ng paghinto ng sasakyan. Buong akala niya ay si Magenda na ang dumating, subalit nang makalabas, natanaw niya ang paglagpas ng isang taxi sa bahay nila. Shit! Pagmumura niya matapos suntukin ng pinto at pabalagyong sinara. Kagabi ay halos madurog ang puso niya sa ginawa ng babae. Natatakot siya sa ikinikilos nito kaya naisip niyang gumawa ng paraan upang makita kung nagbago nga ang asawa pati ng damdamin nito. Bumili siya ng bulaklak at tsokolate para sana makausap ng masinsinan ng asawa pero sa halip, iniwan lang siya nito para pumunta na naman sa club. Ang mga tingin nito, mga kilos ay ibang-iba na sa dating babaeng minahal at pinakasalan niya. Hindi lang ang pakikitungo nito sa kanya, kundi maging ang mga mata nito. Punong-puno ang mga iyon ng panlalamig. Pumasok siya sa sala ng kanilang bahay at naupo sa mahabang sofa saka muling nag-isip. Nang umpisang magkakaganoon si Magenda matapos niya itong makita sa mall. Isa lang ang ibig sabihin noon. Maaaring nakita siya ng babae kasama si Lara.
Kahit pa iniiwasan niya ito dahil sa galit na nararamdaman niya at naging malamig ang pakikitungo niya sa asawa, ni minsan ay hindi ito umakto ng ganon. Nasasaktan man ay pinili pa rin itong pagsilbihan siya at maging isang mabuting asawa. Lalong binalot ng takot at pangamba ang dibdib niya nang wala sa sariling nahagip ng kanyang tingin ng orasan. Mag-aalas 2 na ng hapon subalit hindi pa rin bumabalik ang babae. Tumayo siya at mabilis na dinampot ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Meron itong 10 messages mula sa dalagang si Lara. Kanina pa itong tawag ng tawag ngunit hindi niya ito binibigyan ng pansin. Simula na mag-ibang kinikilos na Magenda, hindi na siya nakababalik sa condo unit ng babae. Hindi niya magawang alisin ang asawa sa isip niya. Kung pipilitin niyang gawin yun, ay siya pa rin ang mahihirapan. Masyado siyang nagpadala sa galit niya. Sa kagustuhan niyang mawala ang sakit na nararamdaman, maging ang alaala ng pagtataksil nito, tuluyan siyang nalunod sa kumunoy ng kasalanan. At ngayon, ay pagbabayaran na niya ang kasalanang iyon. Si Magenda ang kabayaran. Tinawagan niya si Aliana at sinubukang itanong dito kung nagtungo ba si Magenda sa kumpanya. Pero dismayado siyang marinig ang tugon nito. Hindi nagpunta doon ang asawa niya at hindi rin ito tumawag kay Aliana. Kagabi, pagkatapos umalis ng babae, halos magwala na siya sa bahay dahil sa galit. Sinubukan niya sumunod dito matapos ng ilang minutong paglalabas ng galit, ngunit hindi na niya ito naabutan sa daan. Inisa-isa na rin niya ang bawat bar at club sa Maynila na pwede nitong puntahan. Pero bigo pa rin siyang mahanap ito. Umuwi siyang alalang-alala para sa asawa. Maging sina Vicente at Robert ay natawagan na niya at humingi na rin ng tulong pero walang nagawang mga ito. Wala sa mga alam nilang club si Magenda. Kahit pa sa labas ng sentro ng Manila ay wala rin ito. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi naman ito sumasagot. Halos mabaliw siya sa pag-iisip kung nasaan na ito. Kung iinom uli ang babae katulad ng pag-inom nito nung gabing tawagan siya ni Vicente, hindi malayong may mangyaring masama dito. What the, Magenda? Answer your phone. Hindi niya alam kung nakablock ba siya sa cellphone nito dahil puro ring lang ang nangyayari. Hindi nito iyon sinasagot. Mariin siyang pumikit bago malakas na hinagis ang cellphone sa malayo. Sa lakas ng pagbato niya ay nabasag ang screen yon nang tumama sa pader. Dinampot niya ang susi ng kotse sa ibabaw ng sofa at muling nagbaneho at nagbaka sakali na mahahanap niya si Magenda. Subalit makalipas ang 3 oras, bigo siyang bumalik sa bahay nila. Gusto na niyang magsumbong sa mga pulis na nawawala ang asawa niya. Pero alam niyang kailangan pa niya maghintay ng 24 hours bago mai-report ang pagkawala nito. Dahil doon, ay wala siyang nagawa kundi maghintay pa ng oras hanggang sa sumapit ang alas 8 ng gabi. Nang makarinig ng paghinto ng kotse sa labas ng kanilang bahay, tila wala sa sarili siyang tumayo at lumabas upang makita kung sino ang dumating. Ganoon na lang ang gulat niya nang matanaw ang babae habang naglalakad patungo sa pintuan kung nasaan siya. Nakasuot ito ng black halter dress, makapalang make-up at maging ang mga labi ay pulang-pula. Ngayong nakikita na niya ito sa harap niya, maayos at walang problema. Nakahinga na siya ng maluwag. Tila siya nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Maggie. Sambit niya sa pangalan nito. Pagod na pagod ang isip at puso niya sa buong araw na pag-alala. Nag-angat ito ng noo. Biglang tumalim ang mga mata nang salubungin ng tingin niya at walang pakialam na nilagpasan siya. Matagal siyang natulala. Kumikirot sa sakit ang kanyang puso. Ilang ulit siyang lumunok matapos ng ilang sandali. Ilang beses na ba itong ginawa sa kanya ng kanyang asawa? Hindi siya makapaniwalang nilingon ito at sinundan ng tingin. Matapos ang lahat ng pag-aalala niya, ganoon na lang ang gagawin nito. Mabilis siyang sumunod sa loob ng bahay at naabutan ito sa hagdan habang paakyat sa kanilang kwarto. Pinigilan niya ito sa kamay at pilit na pinaharap sa kanya. Dahil sa nasa itaas ito at nasa ibaba siya, nakatingala siyang tumitig sa babae. Hindi ka umuwi kagabi. Hindi ka rin umuwi kaninang umaga at ngayon ka lang bumalik.
Wala ka man lang sasabihin. Humigpit ang pagkakahawak niya rito pero mukhang hindi man lang nasaktan si Magenda. Inarkuhan pa siya nito ng isang kilay. Nandito na ako, hindi ba? Muli sana siyang tatalikod pero mahigpit niya itong pinigilan sa kamay. Don't give me that attitude, Maginda. Magpaliwanag ka. Lumingon ito subalit marahas na binawi ang kamay at galit siyang tinitigan. Pagod ako. Kung aawain mo rin lang ako, mas mabuti pang umalis na lang ako at sa hotel uli matulog. Pababa na ito ng hagdan, ngunit nagbabagting ang mga ngiping pinigilan niya ito. Malakas niyang hinila pabalik sa tabi niya ang babae. Sa lakas nun ay kamuntikan pa itong mahulog sa hagdan. Mabuti na lamang dahil nakaagapay ang kamay niya sa katawan nito. Sa hotel? Ano? Nag-hotel ka na naman? Sinong kasama mo? Ang Roy na yun ba o ibang lalaki? Isang malakas na sampal ang natanggap niya mula kay Magenda. Nakita niyang bumuka ang bibig nito at halatang may sasabihin, pero napigilan ng babae ang sarili. Masama siya nitong tintigan. Hindi naman siya umiwas ng tingin. Sinalubong niya ang matatalim na mga mata ng asawa. Nagsukatan sila ng tingin at hanggang sa magpakawala ito ng marahas na hangin. Nang hindi na nito makayanan ng mga titig niya, pagalit siya nitong tinalikuran at muling umakyat sa hagdan. Matapos makaakyat si Magenda at makapasok sa kwarto nila, malalalim ang paghingan sumandal siya sa darantayan ng hagdan. Hindi na niya alam ang gagawin. Gusto niya magkaayos sila pero sa tuwing naiisip ito at ang lalaking si Roy, ay umaakyat ang dugo sa ulo niya. Ngayon, ito naman ang nangyari. Natili na muna siya sa sala nila para magpalamig ng ulo. Ngayon siya nagsisisi kung bakit hindi agad nakipagbati kay Magenda nung itong umaayos sa problema nila. Sa isang